Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong ni Jesus ang mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao, at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao." At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito ay ginugunita natin si San Juan de la Cruz. Gaya ng mga bida na karakter sa ating mga pagbasa na sina Elias at Juan Bautista, si Juan de la Cruz ay nangaral ng pagbabago. Sabihin nyo nga po, pagbabago. Ninais ni Juan de la Cruz na baguhin ang Carmelite order para ibalik ang Carmelite order sa dati nitong uri ng pamumuhay, sa orihinal nilang pamumuhay na simple at mapagnilay. Dahil sa pang-aabuso ng mga nakatataas o mga superior, kung kaya't naapektuhan ang dati nilang pamamaraan ng pamumuhay. Nawala ang pagiging simple, nawala ang pagiging mapagnilay. Kaya ito yung binago at ibinalik ni San Juan de la Cruz. Sadya naman talaga, kapag pumasok ang pang-aabuso, nasisira ang isang bagay na maayos. Ang isang relasyong maayos, kapag pinasukan ng pang-aabuso, nasisira. Ang negosyo o hanap buhay na mapang-abuso, bumabagsak. Ang pamumuhay na puno ng pang-aabuso ay sirang buhay. Ito ang babalang sinasabi ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo. Ginagawa ng mga tao ang kanilang gusto. Ginagawa ng mga tao ang kanilang gusto. Kung kaya't ang mga pangangaral ng propeta ay nababalewala. Father, masama bang gawin namin ang aming gusto? Ay hindi po. Hindi po. Pero kung pang-aabuso, nasisira ang isang bagay. Pwede mong gawin ang iyong gusto. Huwag ka lang mang-abuso. Huwag lang abusado. Di ba? Pwede naman maglaro. Yung mga bata, pwedeng maglaro. Pero pag abuso na, masama na ang paglalaro. Pwede naman ang matulog, di ba? Pero pag abuso na, masama na. Pwede mong gawin ang iyong gusto, pero
kapag abuso, nasisira ang isang bagay. Gaya ng mga tao noon, ng aabuso. Kaya ito yung pinangangaral ni San Juan Bautista. O di ba nun, sinong abusado? Ang hari. Bakit abusado? Nagmahal. Father, masama bang magmahal? Hindi. Pero abuso ang ginawang pagmamahal. Sinong minahal? Ang asawa ng kapatid niya. Diba? Inasawa niya ang asawa ng iba. Pwedeng magmahal, pero pag abuso, nasisira ang isang bagay. Pwede mong gawin ang iyong gusto, pero kung wala ka ng ibang sinusunod, kundi ang sarili mo, maging ang pangaral ng Diyos, hindi mo sinusunod, masisira ang buhay. Kaya naman sa ating unang pagbasa, inilalarawan ni Propeta Sirach sa pamamagitan ng isang pangitain ang pagdating ni Elias na magbabalik at magbubuo ng lahat ng mga nasirang bagay, dala ng kasalanan at ibalik ang tao sa Diyos. Uulitin ko po, lahat ng bagay na nasira ng kasalanan dapat ibalik sa Diyos. Magbalik sa Diyos. Ito po ang kahulugan ng tunay na pagbabago. Ang ibalik ang isang bagay sa nasira sa dati niyang kaayusan. Ang isang relasyon na nasira, maibabalik lang ang lahat kung ang magkarelasyon ay magbabago. Pero kung hindi magbabago ang magkarelasyon, hindi mababago ang relasyon. Sa negosyong bumagsak, maibabangon lang kung ang nagpapatakbo o may-ari ay magbabago. Sa isang pamumuhay na magulo, maayos ang lahat kung magkakaroon ng pagbabago. Ito yung paanyaya sa atin, magbago. Ito yung paalala sa atin ng mga karakter natin sa araw na ito. Paalala ni San Juan de la Cruz. Paalala ni Elias. Paalala ni Juan Bautista. Ang magbago. Mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento ay panahon ng pagdating ni Kristo na siyang bumago sa mundo. Nawa, matuto tayo sa mga pangaral ng pagbabago hanggang maayos natin ang mga nasira sa ating buhay gawa ng kasalanan at pang-aabuso. Amen? Amen.